What's up mga friends? Welcome back sa aking YouTube channel mga friends. At ako nga pala si Eli Alferez sa mga hindi pa nakakilala mga friends. At magandang tanghali sa ating lahat. Sana ay nasa mabuting magandang araw yung araw ninyo ngayon. At yun mga friends, may panibagong reaction video na naman tayo na i-review ngayon mga friends. Laban ito galing ito sa Second Sight 15, laban ni Poison 13 tsaka ni Zensei. Medyo nahuli tayo sa pag-review nito pero ganon pa rin. At ay kung napanood nyo to, panoorin nyo lang din uli dito sa aking YouTube channel bilang suporta. Yun, so hindi na natin patatagalin to mga friends dahil atat na kung gustong panoorin tong mga bara na kung anong mga hinahanda ni Poison 13. Yun, here we go. Ngayon na lang ulit ako kinabahan. Yun, medyo may kaba. Ewan ko kung bakit. Medyo konting kaba na lang kasi inubos ko na rin naman na kagabi. Kanina bago bumiyahe. Ngayon siguro nararamdaman ko lang mas lamang na yung excitement. Wala akong masyadong masilip, wala akong masyadong makita kasi nga yung 3 battle pa lang yung meron siya. Tapos, ganun pa siya kagaling. Alam mo yun, lang yan, lugi ang puta. Anime reference, then pahabaan ng rhyme schemes. Iba rin yung tunog niya kumpara sa ibang mga nagmumulti din ng tahi-tahi na katulad nun. Ayun, bagong timpla yung nakikita ko sa kanya na feeling ko pagka nagsabayan kami sa ganun, maganda yung kalalabasan. Si Poison agresibo yun kapag sasala ng stage. Damang-dama mo yung presensya niya. Siyempre, nandun na rin yung pen game, yung clarity ng multis, tsaka siyempre yung mga punchlines niya. Para siyang madali na mahirap. Madali kasi wala kang anggulo. Bahala ka na kung anong gawin mo dyan. Mahirap kasi wala kang anggulo. Anong sasabihin ko dyan? Yun, sa tingin ko mas triple or doble na preparasyon yung ginawa ko kumpara sa mga nakaraang kong battle. Yun, good luck sa atin, Sensei. Siyempre, galingan mo palagi. Siyempre, gusto ko galingan mo din dito sa laban natin. Bakbakan tayo. Alam mo nang bubugbugin mo ako mamaya eh. Pero kahit ganoon, kung dudurugin naman ako, siyempre ginawa ko pa rin yung best ko para kahit paano may magagawa Yun, naman motivation. Motivation sa sarili, ang galing. So, let's go. Yeah. Salamat palagi sa mga represent ko lang High Peak, Black Manila, Blue Jokes Clothing, High Minds, Crown Manila, Flip Top Here, Tip Manila, Linya, Ulong at H74. Shoutout sa inyo lahat ng tulong, suporta. Sa kanan ko, Mariveles, Bataan, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Poison. Ano na bang balita? Grabe yung record yan, 27-8. Daming, pinakamaraming laban. Shoutout sa Casa Coco, kay Calvin and Bobby Agasang. Mahal na mahal kayo ng papa nyo. Siyempre sa anak ko, kay Yanin. Boss Resty Ibong ng Magtataho Collector Depot. At saka sa 3 O'Clock. Shoutout sa inyo napaka-espada. At sa kaliwa ko naman, Bulacan, represent para sa inyo at birthday na Para kay Sensei. Para kay Sensei. 3-0. Wala pang talo to si Sensei. Palang-patangatanga dumami kaso grabe ganong klase di na tao paano pare kaya nga imbis maging fan lang ako sumali ayos pa. Shoutout 7 Heads Artikulo, tsaka sa Black Manila, Linya, tsaka sa Flip na palagi. Mamaya na iba. Thank you. Nanalo ko ito si Sensei. Pinili niya mga si Poison 13. Isa po 2026 battle para tayo. Lima pa rin ako natin. Tigdalaw ang minuto dapat. Pahinga natin. Second Sight 15. Poison 13. Poison 13 versus upgraded na Kahir. Yung may resibo gusto ko, yung binigay mo kang cashier. Poison 13 ka agad na pwedeng MC of the Year.
Ibang klase din yung break mo, pampatigil ng karir. Huling kalaban ko durog at nagawang sadistahin. Kinutsaran at lahat putang ina panis pa rin. Ngunit maraming nagsasabing sablay banat ni Gregor. Kasi pag kutsara daw babae, pag lalaki tinidor. Puta mali pala aking kasabihang nakagisnan. Pues palitan natin yung tema na medyo kawangis niyan. O ayan, tinidor na yung nahulog. Reklamo nyo'y napakinggan. Eh ba't wala pa rin dating yung hayop na lalaking yan? Grabe yun. Yung victory mo'y tagilid nung tinapat tong Yung victory mo'y tagilid nung tinapat tong greater than. Pagkamatay mo ng Abril, gunitaing November 1. Pagtapos ko kay GL Boss, anong klaseng contender yan? Yung panay call out nga durog, ikaw pa kayang call center lang? Yung panay call out nga durog, ikaw pa kayang call center lang? Sino ka, tang ina mo? Ikaw si... basta mukha kang gay. Kaya ang payo ko kay... Simulan mo nang mag-pray. Dahil anong palag ni... gets nyo ba yung play? Silent yung pangalan niyang wala nang sense, wala pang say. Doon pala babagsak. Papatayin ko tong sensei. Sa anime natin igaya. Pampaganda daw ng kwento ang pagputol ng ligaya. Meruem kay Netero. Siyempre si Pain ang kay Jiraya. Nagisa kay Koro Sensei. Taguro kay Jeremiah. Ano kung di nyo gets? Pinabubuod ko ba? Kung di nyo nasubaybayan, mas kinalulugod ko pa. Hindi naman problema yun. Ang pinakukutob ko siya. Kung paano pinatay yung sensei, pinanunood nyo na! Maari ba akong makiusap para lamang mauga siya? Kung kayo magtatawag, ang gusto ko yung ambulansya. Pwede ba? Hindi. Wala nang callback to sa round 2 para maulit yung litanya. Anong ambulansya at bombero? Papuntahin nyo punerarya. At bago magsara kortina, lumalaban kaso di niya. Kayang tumabla kahit hatawin ko ng palotsina. Yung squatting tsaka mahirap, wa-effect ang ganong linya. Sa taong hanggang ngayon, di nawalan ng gasolina. So yun, Brown one ni Poison 13. Grabe talaga to si Poison 13. Alam ko si Poison 13 talagang napaka-dedicated sa mga battle rap mga friends. At ang daming liga na binabaan nitong sa underground ni Poison 13. Iwan ko kung anong gusto niyang patunayan. Siya lang naman yung battle rapper na napakadaming battle sa underground. Tapos pira pa yung battle niya sa flip top. Biro mo 27-8 yung record niya sa flip top. Napaka-dedicated. So yun, dito sa round 1 niya kung makikita ko dito dahil wala siyang masyadong barang mabigat para kay Sensei. Ay doon lang yun sa yung wala nang ang sense, wala pang say. Kasi nga doon sa pre-interview niya parang halos wala daw siyang angle na masisilip patungkol kay Sensei kasi 3 battles pa lang dito si Sensei sa flip top. At kumbaga kung ituturing natin to si Sensei parang most improved MC to si Sensei kaya napakalupit din. Ito si Poison talaga bali pag ito nagbitaw ng mga bara yung mga rhyme scheme niya gusto kong ayaw ko sa kanyang makikita yung kumbaga may minsan kasi makikita natin si Poison pag yung parang tumatalbog bumabalik parang kumbaga hindi ko siya ma-consider as stumble kasi grabe to magkabisa si Poison 13 sa kanyang mga bara. Siguro sa adrenaline na lang din at saka sa atmosphere sa venue yun kaya nagiging siya hindi rin matatawag na dragging kaso lang hate na hate kung makita si Poison talaga na yung nag-rhyme scheme siya na may mga lines na nauulit kasi parang
nawawalan ng silbi. Para sa akin lang naman to ha, parang nawawalan ng silbi yung ano, yung mga bitaw niya pag nauulit, may mga nauulit yun. Napakasarap sa tinga kasi si Poison pag to nagrarap na nakamitro kasi to si Poison, kaya gusto kong pakinggan yung buong rounds niya na perfect. Gusto kong maitawid niya na perfecto talaga. Yun yung inaasahan ko para sa kanya kasi alam naman natin yung kalibre ni Poison 13 eh. So dito malinis pa rin naman itong round 1 niya. At medyo ano lang din, wala, no doubt na doon sa delivery kasi kilala naman natin si Poison, talagang kahit sinong kalaban dyan naka-e-game palagi yan. So mamaya natin iskuran, dadako muna tayo sa round 1 ni Sensei. Here we go. Yo! Rinig ako hanggang dulo? Safe lang. Yo! Unang tapa ko sa big stage. Yung kalaban po ta big name. Hinain agad, rekta si Poy. Boss, parang ayaw mo naman akong bigyan ng chance yung tournament ma-enjoy. Parang negative boy. Biruin nyo, Sensei versus Poison, McGregor, Markong Bungo, Moko Jin, tapos Shrek na Pinoy. Pogi mo eh, no? Para kang artista. Balita ako sa mga battle mo, babaero ka. Tang ina, partida. Seryoso, gantong mukha ng kakana ng dalagita. Kung ako babae, matitiligan mo lang ako. Bukas na bukas, padadalang kitang sa pina. Alam nyo ba, 5 beses na itong namamatay sa buhay? Laging laglag sa anumang bracket. Tapos nung laban niya kay Sinyo, may rule number 1 pa to na gamit. Tanga, ang rule number 1, bawal mag-champion kapag pangit. Bakit? Dapat na mag-champion tong si Mr. Hindi nauubusan. Bakit nga ba hindi? Ang daming pinagkukunan. Ano linya tumadak neto? Yung alang-alang sa pangalang atang-atang ni tanga, ginamit ko na dati yung sa laban nyo ni Topher. Kaya ka di nauubusan, nagre-recycle ka kasi par. Kahit nga yung kutsara na nahulog, ginamit ni Senduk nung laban niya kay Emar. Search nyo, yung time stamp, round 1 ni Lucas, 8:39. Sabi niya doon, kahit magulog ng maraming kutsara, walang bisitang darating. Sarili mo lang kasama mong na... Ano yun? Porket mas applicable kay GL yung linya, okay lang nakawin. Kayo naman sinubo nyo yung kutsara, di nyo naman alam saan galing. Galing ng silip. Dati ito lang ginagaya na ito, di ba? Ngayon nagnanakaw na ng berso. Paano ka magrarason yan na baka nagkataon lang kung si Lucas at si Emar nakalaban mo pareho? Di ka makapagsisinungaling dito, Poison. May pruweba, merong video na kuhanan ng malapit. Di lang yung ideya yung ginaya, pati tugmaan pa, goddammit. Di mo madedinayan, boy, wag kang umasang walang sabit. Maghuhugas ka, may kapabahay, may kutsara ka ng gamit. Tangina. Pues itong tinitingala ninyo, aking iuhulog sa taas. Pagkapunta sa ibaba, papagulungan pa sa bus. Buto mo tsak lagas, dugo mo kakatas, hanggang buo mong katawan, Poison, buong makakalas. At sa nahulog ng kutsara, tsak matutulad yung landas. Ngayong naalog na tong si Poison ay spoon yung lalabas. Tangina. ISPOO, puta. Di ko na kailangan pambagalan para lang malaman at mapagtanto. Wala nang aasahan to. Sobrang taas ng pagbagsak, lalagap pa ka sa unang 3 letra ng pangalan mo. Poison, POI, spoon. Nagigets nyo pa ba kung anong pinapamukha ko dyan? Kahit gaano pa kalaki, pangalan mo, pinaglalaruan ko lang. Tangina, dahil sa kutsara ni Senduk, itong si 13 nakitaan pa ng butas. Alam niyo na rin naman siguro pagdating sa Biblia na pang 13 si Judas. At ang malala pa doon yung kamatayan niya nakasaad pa mismo sa mga agawa ni Lucas. Kahit hanapin niyo pa bukas, tatamaan ka pa rin kahit walang telescope yung hawak ko na rifle. I just wanted to remind y'all, hanapin niyo yung laban ni Lucas, 8:39 yung timestamp para malaman nyo kung gaano kadarobo to si Idol. At ikaw wala mo maganda mong gawin, imbes mag-alibay tol, wag mong hanapin yung Lucas 8:39 sa YouTube, hanapin mo sa Bible. Basahin mo yung nakasulat, wag kang magugulat, umuwi ka na't ipamalita mo kung anong ginawa sa'yo ng New God. So in a round 1 ni Sensei, nabitin ako doon. Malinis din yung rounds ni Sensei, kaso lang parang natulugan yata dahil
nadali, para sa akin lang to, siguro nadali si Sensei dito sa veterans move ni ni Poison 13. At isa lang doon na tripan ko doon sa yung magandang silip niya doon sa yung pag nanakaw sa lines doon patungkol sa spoon, sa kutsara na laban nila mula doon sa laban ni Amar tsaka ni Zenlock. Napanood ko yun yun, totoo nga naman, pero pag mga ganyan kasi sa yung mga knockout angles, kumbaga nare-recycle, para sa akin hindi naman siya depende kung paano kaganda ang pagkagamit sa lines at kung sinong mas naging effective, yun dahil sa napakaraming MC, hindi na rin maiwasan na halos magkapare-pareho na rin ng yung scheme, tapos yung mga lines, hindi maiwasan yun na magkaganon. Kasi kahit sabihin natin hindi magkapare-parehong utak, hindi naman nila alam na naibitaw na pala yun. Kumbaga nagpang-abot yung mga isip nila. May instances na ganun na siguro hindi naman pagka hindi magkapareho o iniba lang, pero kung sinasadya talaga na pero para sa akin hindi pa rin pagnanakaw ng ganun iba rin yung line mark. Depende na rin para sa akin, depende na rin kung paano ang paggagamit at sinong nagiging effective sa gumagamit ng ganun lines. Pero dito sa round 1 ni Sensei, okay naman, pero kung may ikumpara mo talaga sa yung delivery sa maganda naman yung yung bitaw ni Sensei, kaso nga lang halata yung diferensya, makikita mo yung diferensya sa veterano saka sa baguhan. Ganun yun. Kahit parehong malinis yung round ni Poison, tapos malinis yung round ni Sensei, pero kung iskoran ko to dahil sa delivery ni Poison na ganun talaga, hindi talaga kahit kailan hindi mo lang bumaba na yun. Para sa akin Poison tong number 1, round 1 Poison pa rin siguro. 7-8 dahil round 1 pa naman to. So yun, so dadako na tayo sa round 2 ni Poison. Here we go. Sino nakapanood ng 1 minutes niya? Nakahubad nga lang ako pag nagpiprito ng isda. Yan ang niyabang mo noot pinagsigawan sa gitna. Nakahubad ka pag nagprito ng isda. Tingin ko dyan kabadingan. Tol, hindi to kaplastikan. Pinapakita mo lang na sanay ka ng matalsikan. Angas magprito ng isda. Walang mintis din hangin mo. Basta ako last year, 2 big fish kinain ko. Ganon magprito ng isda. Eksperto na dahil sanay. Hindi nakahubad pero binaliktad ko gamit kamay. Kung impostor ka at huwad, may bago nang pinatupad. Kung talagang matapang ka dun sa labas ka maghubad. Nung binigay ako ni Arik yung ideya mo tambak, maraming angle kang nasilip, mga laban kong palpak. Yung mga choke, maging hadlang sa aking pagiging rapper dito. 27-8 yung record at maraming alter ego. Yung Sardinas, yung Depression, Single Mom at si Patring, Manggagaya, may Ghostwriter, 3GS at Squatting. Marami nang pwedeng magamit na panlait yang hunghang. Meron pang karet at sundang. Tapos pagbigay sa akin, Sensei, hane pa, yun lang. Pero sige, andyan na yan. Pwede namang payagan to. Kung mas marami kang alam, lamang ka sa kalaban mo. Pero ang professional na hitman, easy lang kayagan to. Walang detalye, tol. Pangalan lang kailangan ko. Lamang ka sa kaalaman, pues sa mundo ng kasalanan, nauunang mamatay yung mas maraming nalalaman. Lahat tayo dito magkakulay, iba lang ng titulo.
Ikaw si Shrek sa harapan ni Blanca, Hulk at Piccolo. Kaya wag kang nagyayabang kung tolongges ka at gonggong. Hirap paniwalaan yan, parang homeless na work from home. Parang pasmadong mananato, friend batang walang tako. Kung gusto mo ng pukpukan, ikaw lang yung mapapako. Di ka diamanting nakatago, bubog lang na napahalo. Kung malala na yung marmol, mas malala ka palalalo. Yung palalalo, nagkamining at doon ka nasawi. Ganon ang tunay na sensei na itatama yung mali. Ito'y isang munting revelasyon bago ko isara. Sa mga basher ko nag-laser stall, alam kong isa ka. Anonymous participant, pati sa flip-top dinala. Magtatapang ka talaga kasi hindi ka kilala. So, dadago muna tayo sa round 2 ni Sensei. Mamaya natin iskoran. Yo! Ako lang ba? Kasi nyo ba kapag nabattle itong si Poison, diyan siya tatayo. Kada lalaro, hanggang ngayon pineflex niya pa rin sa atin yung gagamba niyang tato. Di ba? Pansin nyo tuwing nabattle to, lagi itong nasa kanan. May tinatago kasing kahinaan tong si Poison, baka di nyo nalalaman. Pues walang kawala aking nabisto ang galawan sa mga video at larawan. Ano akala mong lulusot ka sa akin, boy? Eh kung ganito kita labanan. Kuya Kebs, dito. Tutok mo sa amin yung camera. Ayan, kita. On point ang mga bara ko. Di mo kaya na lumevel. Ultimo si Kuya Kebs, tuturuan ko umengel. Ano akala mo? Galing, galing. Ano akala mo? Mamamain mo ako dito porket hubog ka na sa liga? Kesyo tinalo daw niya si Sinyo at si GL, tibong kumontra siya sa bida. Yung obra tsaka linya, pumuronda sa takilya. Kalat-kalat nga pagmumukha nito online, buong mundo nakakakita. Si Jonas at si Lipcram, yung tropa niyang vampira, sinasabit-sabit to sa mga video, akala niya suporta sa paghila. Gago kaya ka ginagatasan ng mga content creator, Poison, may utong ka sa patilya. Check nyo. Ayun, real talk, mate. Parang ilong ng aso na pa-circle shape. I don't care even if vegan hate. Tanginan to ang basto, sayang mo lang lagyan ng nipple tape. Eto ba si Big Boss Oma? Tenga niya may gota. Nabatawa rin si Poison eh. Pag pinindot para magpipipop-pipop ang pota. Ganyan ako, Romecta Brad. Walang kawala sa mga linya ko yung kahinaan mong kuntel na black. Kahit na sino pa yung itapat, sigurado na punet lahat. Kung si GL mayroong train of thought, tuturuan ko kayo kung paano mag-connect the dots. Alam niyo ba, wala tong tatay? Magmula sanggol ka, diba? Tapos biglang architect daw papa niya. So sinabi mo mali ka. Pero wag kang mag-alala, hindi ako nandito para magpaka-kontrabida. Gusto ko lang malaman mo yung airpot mo na hanap ko sa social media. Nung nakita ko siya sa profile pic niya, baka magtampo ka na lang bigla kay Boss Enigma pag nalaman mo yung airpot mo nandito rin pala sa loob ng liga. Tol, halika. Una kong nakita dun sa Reddit. Yung reaksyon ko po siya epic. Yung landas nilang magkama matagal na palang nag-cruise, nag-ekis, pa nga palang alam mo nang hulmang-hulma kay Kuya Dennis. Ang galing. Ang galing. Tapos yung gupit, halos magkaparyo. Ang galing, galing. What a fucking small world. Liwalit ang mundo eh, no? Pucha, nice talaga. Hindi niyo maikakailan na mukhang mag-ama. O sige, para maging mas convincing si Kuya Dennis, lagyan natin ng vulcanize sa panga. Grabe. Convincing. Mula ikli ng binte, taba ng pisngi, talagang hindi, nagkatalo. Ngayon mo nga sabihin sa aming architect yung papa mo. Galing. Galing ni Sensei dito. Kung si Kuya Dennis sa pisngi, merong malaking sago,
Poison sa panga, meron kang archipelago. De. Speaking of sago, gets nyo na siguro. Dots. Ito yung connect the dots kanina, kumukonect ang mga punto. Ano dots? Punto? Dot is punto? Tugma pa nga ba, men? Wala kayong napapansin? Nilaglag ko siya sa isa buhay yung nailubhan ng dadamhin. Nabaliktad yung tagpo, sa kutsaka dadaing. Ngayong ikaw naman nahulog, may kutsarang nadating. Ha? So, yeah. So, paano ba yan? Kala mo chicken lang? Kaso nagpakita tol dragon. Kahit dalhin sa octagon, tatanghalin lang tong kangkong yung mga rima mo, tabon, para walang bisa yung ganun. Sa linya ko, baon at nang makita nyo ngayon kung sino ang tumutugma sa pang 13 kampiyon. So, round 2, napakagaling ng ginawa ni Sensei dito at halatang pinag-isipan talaga. Yun, malakas yung round 2 ni Poison pero yun, nalalamangan ni Sensei dito sa round 2. Grabe yung ginawa ni Sensei dito. Bigay na natin kay Sensei kasi nag-import siya nagdala ng props. At kahit sino naman siguro makakita, parang convincing yung ginawa niya. Natatawa din si Poison sa mga reaction niya, nakikita yun sa reaction ni Poison na natatawa din siya sa ginawa ni Sensei at hindi niya inasahan yun. So round 2 Sensei ako dito. So dadako na tayo sa round 3 ni Poison. Here we go. Ito na ang huling yugto. Para tuluyang magwala ang pairalin, galit muna. Di magpipigil kahit magmakaawa gamit luha. Makasali lang yung tie test, kinagat ko kahit tuta. Paparanas ko sa'yo kahulugan ng langit lupa. I-uncle mo si Moko Jin para lang masermonan. Kung gets mo yung kasabihan, yun na yung answer ko dyan. A jack of all trades is a master of none, but still always better than a master of one. Wala akong dapat patunayan dyan sa cancer sapagkat pang master lang pangalan mo, ako na master ko lahat. Walang mentor na nagturo o kahit tutor na nag-service. Nagawa kong maging sensei nang hindi naging apprentice. Yan ay sampal sa mukha mo, di malaman ano ba ako. Tsak balagbag, mga lampag pag nag-ambag, abunado. Kulang pa sa arogato. Pag nag-ambag, abunado. Kulang pa sa arogato. Sayang. Kung hinugnat, apurado. Mukhang gusto ring makaranas kutsarain na parang abokado. Kaya kahit maugato, dinadawit ang tulako. Mga lait niya nagamit, pakapangit kamukha mo. Ano ka mo? Ako talo, sa'yo gago, abusado. Kung magaling kang tumugma, putang ina, ano pa ako? Kung hindi ka pa nakaranas na matalo't masibak ng buo, parang minanipak na kupo hanggang magkabitak sa buto. Kaya bago pa maiyak itong mapanlibak, pwede bang matiyak sa'yo to? Bakit ganito? Kalabang undefeated, gusto ko may biyak sa noo. Pull out. Ba't ang angas ng mga malasabangan las kaunti. Mga baya, bastang makapa, tas ang gawing ga, tas lagunde. Sa aking kara, kas na papama, las may pagkaahas na budhe. Ako'y walang ha, basta manana, basta paranta, kasamunte. Mga ulo pong sa inyong pulutong, kahit magtulong-tulong walang inurungan. Mga anggulo na ang gulo-gulo na mas kumugulo pag tinutukan. Parang turo-turong pinulutan, gaya purong-purong pinuruhan. Di lang puro kuro-kuro, etong gurong puro turo naman tinuruan. Ibahin mo ako kay Blizzard Andros Casper na ikaw ay nilaro lang. Mga bobong estudyante na yung utak na kalutang. Pero ang tunay na tanong, sino nga bang may pagkukulang? Mukhang mali kaya tatol ng pinatawag na magulang. Walang may kayang sumabay. Tingin ko dito free throw shot. Bubuhos ko lahat hanggang ideklara yung people's champ. Tapak-tapakan ng husto gamit suot kong triple black hanggang makuha mo yung L
sa kamay ng 3 o'clock. Sa isa buhay, 5 sunod akong natalo. Naging alay at pagkain. Kung di lang nag-choke kay 6, yung kampyonato nasa akin. Last isa buhay ko na to, sapat na yon bilang pag-amin. Di na ako muling papayag na matalo sa pang-anim. 2026, isa buhay champ! Sarap pakinggan yung ganon. 13 lang din ang siyang ika-13 kampyon. So, yung round 3 ni Poison, grabe yung rhyme scheme ni Poison, tapos yung mga tugmaan, ang galing. Tapos yung bagsak, ang ganda talaga na ganito yung yung bagsakan sana taratat, ang galing talaga, pero may konting stumble doon at hindi naman nakakasira sa kanyang round. So yun, napakaganda, talagang sarap panoorin ng mga ganitong laban. So mamaya natin iskuran, dadako na tayo sa round 3 ni Sensei. Here we go. So, paano ko nga daw ba tatalunin tong si Poison? Si Sinyo nga tsaka si GL, mga big fish na uganyan. Talagang pang class S tsaka top tier kapag lyrics na usapan. Delivery intense, laging mainit pag lumaban. May mga wordplay at mga reference mapili sa tugmaan. May mga punches at mga multi na malimit mahulaan at naguhurado nga rin to habang nakikipagpustahan. So, ano yun? Judge ka na, pumupusta pa? Awit sa'yo pare, nahiya ka pang sumali. Ang nakakatawa doon, tangina, meron pang kumase. Di ba? Ito, isipin niyo mga pare ha. Kapustahan niyo to, tapos yung pera nakakasi na. So biglang niyo makikita niyo yung pagmumukha nito, nagja-judge sa harap ni Kuya Kebs. Unpredictable no? Hindi lang yung kapustahan yung binobo, pati sarili niya niloko. Sabi sa judging bago ko magsimula, gusto ko lang sabihin na may pusta ako kay J Black. Tangina, seryoso? Kay J Black may pusta, siguro yung talas yung binobo. Nagloko na naman yung AirPods. Hintayin na naman natin na saglit. Ganito talaga Di bali patapos na rin naman yung yung round 3. So yun, here we go. Toto. Gagawin tinatarantado lang tayo na ito Kahit nga yung tattoo niya na clay. Siya yung tattoo mo. Damot Porke ba yung linya mo sikat na? Nagpakita lang ng tattoo, yung mga tao naman nag-overact na. Pero yung totoo mukha yun ng ex niyang si Patring sa ngalan ng punchline, pinag-cover up niya. Ginagago lang tayo yan Kaya nga nanggigigil ako. Lumayo ka nga, baka hindi na ako makapagpigil sa'yo. Kahit na likido tong lason, magiging abo, sobrang init na ko. Hindi mo ba alam, nagsasangas yung araw pag tinitignan ko? Kaya kong manggulat ng bulag. Di mo sukat akalain. Napapahedbang yung bingi sa sulat ko, nakuhumaling. Batang Bulacan, di mo ba alam kung saan lugar ako nanggaling? Nagja-jogging ako maghapon, kaya malubak sa amin. Kung sa boss battle nyo ako susukatin, ekspektasyon nyo kukulangin. Hindi depresyon, kundi ako ang papatay dito. Wala akong plano tong buhayin. Ililibing ng buong lalim, kabilang globo yung puntamin. Pag binaon ko to ngayon, sa Brazil nyo huhukayin. Kaya huwag kang manggaso. Baka paulanan kita bigla ng palaso. Itong big fish ninyo ay gagawin kong kalaso. Wala nang takaso. Saan ka tatakbo? Sa karera neto, boss, ako mismo magkakalso. Sisirain ko kahit anong ibara mo na parang damaso at sakaso. Bra, sobrang pagdurusa, daranasin walang bawi. Kasi siya daw si Moko Jin, bukang bibig niya pa palagi. So, kahoy ka? Pues sa trap ko magyayari. Di niyo ba mawari? Kanina pa ako kanina ko pa to nilalagari. Doon ka ba pag-isak? Tangina na ito, sarap hatiin patayo Lagarin kaya kita dyan. Hahatiin ka patayo, mga buto ipapantay. Papakuhan sa supungan, isang pako, 5 aray. May puting pintura pa ako dito na i-apply. Kanyang pakinabang ay nasan ba si Unico? Akin na yang isasabay. Ginawa ko ng kabaong tong si Kahoy, ikaw na lang inaantay. Kasi pang exhibition match ka lang. Isa buhay to boy, hindi ka pwede sa ganto. Kaya anong Poison 13 ang yan ba pamagat mo? Poison 13 ang pang 13 kampyon? Ay nasa harap mo, get the fuck out of here, bitch.
So, yun ang round 3 ni Sensei. Although malakas pa rin yung pinakita ni Sensei dito sa round 3, pero mas malakas yung round 2 niya kanina kumpara dito. Nagiging convincing yun na at kitang-kita naman sa video. So dito sa round 3, lamang pa rin sa akin si Poison. Ang ganda ng ginawa ni Poison sa round 3. Yung rap skills ni Poison, doon pinakita talaga ni Poison na mas veterano siya kay Sensei. So yun, para sa akin 2 rounds para kay Poison, round 1 tsaka round 3, then round 2 Sensei yun para sa akin. So in favor of Poison 13. So yun, maraming salamat sa inyong panonood, at kung na-enjoy nyo itong laban na to mga friends, just give this video a thumbs up. At yun, malapit na tayong magwa 1K mga friends, at ikakatuwa ko kung magiging kabilang kayo sa aking binokod o anong tawag dito, yung ginawang ginawang channel dito sa YouTube mga friends. At gusto kong magiging kaisa kayo sa amin mga friends, para hangad ko kasi ma-hit natin yung 1K sub bago matapos tong taon na to. At yun, maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, feel free to hit the subscribe button dyan sa baba. Huwag rin kalimutan yung hit yung notification bell para magiging updated kayo sa kung mayroon man akong bagong video na i-upload dito sa aking channel. At siguro sa weekend mga friends, hindi muna tayo makapag-upload. Pasensya kasi busy ako mga friends. 3 days akong magiging busy. So babawi na lang tayo pagkatapos ng work mga friends. Ganon hindi pa naman tayo, wala pa naman akong sahod dito sa YouTube. Kung sakaling magkakaroon man at pagpapalain tayo ng Diyos, ayun, at tututukan natin to, gawin natin full time tong pagre-reaction video. So yun, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Peace out mga friends. Here we go.